Lulunurin kita sa mga Genacol. Genacol, parang bastos pa nga, no? Genacol, parang bastos talaga. Anyway. Hello everyone, this is Dr. Ron. Today, I'm going to discuss yung 7 myth. Ano ba yung 7 myth? Yung mga alamat na binabanggit ng mga doktor, ng mga hospitals, sa mga pasyente nila may back pain, knee pain, shoulder pain. Ito yung mga alamat o yung mga kasabihan, ano ba? Old wives' tales. Ito yung mga paniniwala na mali. Ito yung mga paniniwala na mali kung bakit kami back pain, kung bakit kami knee pain, kung bakit may shoulder pain, kung bakit kami sciatica. Ang unang dahilan, sinasabi nila, pag magpa-doktor ka, nagpa-hospital ka sa Pilipinas, hindi lahat pero maraming gumagawa nito. Maraming doktor na nagsasabi nito, kaya may back pain ka kasi tumaba ka eh. You need to lose weight. Kasi tumaba ka eh, kaya ganyan, marami kang back pain, marami kang nararamdaman sa kasukasuan. Kasi nag-gain ka ng weight, lalo ngayon nag-COVID. Ibig sa COVID-19, COVID-40 ka. Alam mo yung COVID-40? Na COVID-40 ka kasi nag-gain ka ng 40 pounds. COVID-40 yan. Alright, nag-gain ka ng weight, kaya ka nagkaroon ng back pain, knee pain, shoulder pain. Yan sasabihin nila. Mali, hindi totoo yan kasi hindi ka man lumobo overnight. Okay? Hindi yan totoo. Na nag-gain ka ng weight, kaya ka may nararamdaman na ganyan. Maraming matatabang tao na walang nararamdaman na ganyan. Pangalawa, pahinga mo lang yan. Kasi total, konting pahinga lang yan, good na yan. Mali yun. The worst thing you could do, sa isang back pain, knee pain, shoulder pain na nagpe-flare up, di ka na makatulog sa gabi, ipapahinga mo pa? Sa palagay mo, anong magagawa ng pahinga? Walang magagawa ang pahinga. You need to act on it. Kailangan i-treat yun. Okay? Mali yung pahinga na lang. Mali yung tumaba ka, mali yung pahinga na lang. Pangatlo, exercise lang yan. Exercising mo lang yan. Gagaling ka na. Really? Exercising lang, gagaling na? Baka the right exercise, the right activity will fix it. Kagaya ng ginagawa sa active life. Right activities, right treatments, right action, right movements. Hindi pwedeng exercise lang basta-basta. Paano mo nasabi na exercise lang? Gagamitin ko yung ni Mr. Security Guard. Paano mo nasabi? Doc, paano mo nasabi? Okay? Okay. Yung sunod na maling sinasabi ng mga doktor dito sa Pilipinas, hindi lahat may mga doktor na nagsasabi ito. Yung sunod na maling sinasabi nila, core strengthening na lang yan, may back pain ka pala, core strengthening. Alam mo yung core strengthening? Palakasin na yung abs. Eto, nakatawa ako, may isang doktor, tinanong ko, sige doc, core strengthening ba talaga? Sige, alin sa core? Anong parte ng core? Hindi nga niya alam kung anong parte ng core ang involved. Hindi niya alam. Yet, yung sulat niya lagi, sa prescription niya, core strengthening. Anong tawag doon sa doktor na gano'n? Di magaling. Actually, hindi magaling. Nagmamagaling. Okay? So, hindi core strengthening ang sagot sa mga back pain. Ano pa sunod na sagot? Pa-x-ray muna natin, pa-MRI muna natin para malaman natin. Dok, kung malalaman mo kung anong sakit ko sa x-ray, MRI, kaya mo i-treat? May magbabago ba sa treatment? Wala lang. Para lang malaman natin. Ba't pa natin gagawin? Wala naman pala magbabago sa treatment. Ba't di lang natin i-treat ng tama? Para yung pera ko, imbis na gastusin ko sa MRI, sa x-ray, gamitin ko lang sa tamang tipo ng therapy, gaya ng ginagawa ng active life. Hindi kayo pagagastos sa x-ray, MRI. Kasi kahit na malaman nila may problema ka sa loob, hindi mo lang kaya i-treat eh. Parang math problem lang yan. Alam mo yung problema, nasa harapan mo, mahirap pala itong equation na to hindi ko kayang sagutin. Nagets nyo? Hindi porke alam ninyo, hindi porke alam ng doktor kung ano sakit mo, kaya niyang gamutin. Magkaiba yung knowing kung paano mo i-treat versus knowing kung ano yung problema. Magkaiba yun. Okay? Ano pa? Sige, injection na natin yan. Bibigyan ka ng pain pills, bibigyan ka ng injection, tapos yan, isa-surgery na natin yan. Ayun, yung pala yung sunod na point, sa surgery yan. Pag hindi mo bra yan, sa injection, sa pain pills, lulunurin kita sa neurobion, lulunurin kita sa nerve pill, lulunurin kita sa mga Genacol. Genacol, parang bastos pa nga, no? Genacol, parang bastos talaga. Anyway, lulunurin kita sa ganon, sa Genacol, sa mga chondroitin, mga ganyan, lulunurin kita diyan sa mga nerve pills, yan, sa mga muscle relaxant, lulunurin kita diyan sa mga ganyan. Mali 'yun. Bakit? Karamihan ng back problems, back, knee, shoulder pain problems ay mechanical. Pangalan pa lang, mechanical. 'Di ba? Mechanical. Simple-simple. Ang gamot, right? Ang gamot, chemical. Paano maayos ni chemical problem si mechanical problem? Pangalan pa lang, mechanical, chemical. Magkaiba na, di ba? So, bakit gagamutin ng chemical yung mechanical problem?
which is back pain, knee pain, shoulder pain. So nagigets nyo kung bakit mali? O sige, pa-therapy na natin yan. Ito na naman sunod. Pa-therapy muna natin bago natin i-surgery. Punta ka naman sa therapy sa ospital. Ang gagawin sa'yo, hot compress, kukuryentehin, tatractionin yung likod mo. So kung sa kamay naman yan, lagyan ng paraffin wax. Ano pa? Lalagyan ng ultrasound, i-ultrasound niya. O sa leeg mo, i-ultrasound nila, may gel. Tapos wala mangyayari, hindi gagaling. Ba't hindi gagaling? Kasi lahat ng bagay na binanggit ko, na ginagawa sa ospital, sa therapy nila, hindi corrective. Kahit ikaw, pumunta ka sa bangbang, pumunta ka sa mga medical stores, bumili ka ng pangkuryente sa likod mo, o sa shoulder mo, sa whatever, bumili ka ng ultrasound, pabibili mo na rin yan. Bumili ka, mga spa nga, may ultrasound na, Diyos ko. O, bumili ka ng gamot, over the counter naman, ano pa? Bumili ka ng traction machine, nabibili na rin yan. Maglagay ka ng hot compress sa likod mo, or cold compress. Lahat yung kaya mong gawin sa sarili mo eh. Why go to a therapist, to a physical therapist, na yun lang ang gagawin? At the same time, hindi naman corrective, hindi ka man gagaling, gagastos ka lang. Nagigets nyo yung point ko? Guys, hindi ako naninira dito ha. Baka sabihin na ng iba, Dok, naninira ka lang eh. Sinisiraan mo lang yung mga doktor sa kami mga physical therapist sa Pilipinas. Hindi po ako naninira. Sinasabi ko po sa inyo, yung mga maling paniniwala na hanggang ngayon sinasabi pa rin sa mga hospitals, sa mga clinic, sa mga therapy centers. Ngayon, nasa inyo na yan kung maniniwala kayo sa akin or hindi. Siguro naman itong mga sinabi ko, all make sense to you, di ba? Nagme-make sense naman siya, di ba? Masama kung kasinungalingan sinasabi ko, totoo naman. Itong mga sinabi kong mga to, nangyayari to sa araw-araw, sa mga clinics, sa mga therapy centers, sa mga hospitals. Araw-araw nangyayari to. Libo-libo, milyon-milyon ang ginagastos. In fact, bilyon-bilyon ang ginagastos ng Pilipino sa healthcare, tapos hindi man sila gumagaling. Lalo sa pain management, bilyon-bilyon. Tapos hindi sila gumagaling. Bakit? Dahil sa mga maning paniniwala na nilalabas ng ibang doktor, hindi lahat ha, may mga doktor na naglalabas nito, may mga physical therapists na naglalabas nito, na hindi tama. Kumbaga sa fake news, this is the ultimate fake news na marinig ninyo sa mga physical therapists, sa mga doktor na nagsasabi nito. Like I said, hindi lahat. May mga nagsasabi at in fact, marami sila. Sinulat ko sa taas kung ano yung 7 myth o yung mga 7 maling paniniwala. Basahin ninyo. Sana makarelate kayo. Kung makarelate man kayo, nilagay ko din yung phone number ng clinic ko sa kayong address, so you could call our office. Huwag nyo akong tanongin, Dok, 2 years na itong back pain ko eh. How much muna? Huwag nyo akong tanongin na how much. Dahil busit na busit ako sa tanong na yan. Wala akong binibenta dito. Huwag kayo magtanong na how much. Anyway guys, this is Dr. Ron. Sana makatulong. I-share niyo sa friends niyo, i-share niyo sa family niyo. Kung hindi kayo makarelate, i-share niyo sa friends niyo sa Facebook. We hope to hear from you soon kung talagang legit kayo nangangailangan. Alright, so hindi nga pumalag si Maka-Gayboy, no? Si Maka-Gayboy ay hindi pumalag. So napag-aalataan na walang bitaw, ano? Alam nyo, maring iba yung tatanong, sabi, Dok, bakit mo siya inahamon ng Battle of the YouTubers? Bardagulan ng labanan. Yeah, bardagulan ng labanan. Hindi kuyugan. Kung one-on-one lang, pwede sana. Pwede sana kung one-on-one lang nga banatan, pwede sana. Tapos yung mga nilalabas siya pa Portlander, tapos ginagatungan ng mga kaombre niya. So may kinamon ko siya ng Battle of the YouTubers kasi gusto ko one-on-one ng labanan. Dok, bakit bakit Battle of the YouTubers? Bakit hindi lang kayo magdebatehan one-on-one? Di ba yun ang niya? Pakananan yung Battle of the YouTubers. Pinapatulang ko naman siya sa pakana niya, di ba? Gusto natin pakita dito sino ba talaga may bitaw eh. Di ba? Kasi kinukuyog nyo ko. Sinasabi nyo, nag-off ka ng comment, bakla ka, duwag ka. Di, boxing tayo para malaman natin kung sinong badingdong motherfucker. Doon malabas ngayon kung sinong badingdong. Sa April, May, June, July, August. Sige, sa September na. Sa September. Nautal-utal si Mokong no? Yun ang kailangan kong pakita sa inyo eh. Badingdong yung pinapalo nyo. Isa siyang badingdong poser. Alam lang niya manggago kasi nga, kaya magaling siya manggago kasi nga badingdong siya. Style ng badingdong yan, hahalongkatin niya yung problema mo, gagawin ka ng mali siya kahit wala ka namang problema, papasamain ka, tapos gagatungan kasi nga, syempre marami siyang kaombreng badingdong din. So, sila nagchichismisan. Kaya pag ginamon mo, when shit hits the fan, when shit becomes real, wala palang bitaw si Kupal. Yun ang rason kung ba't ko siya inamon ng Battle of the YouTubers. Para paita sa inyo na walang bitaw yung iniidolo ninyo. Hindi nyo pa rin gets kasi nga bobo kayo. Kasi nga bulag na bulag kayo sa Maka-Gayboy. Wala kang magagawa. Yan talaga ang katotohanan. Hanggang dyan lang limit ang utak nyo. Saka emphasize ko lang
Ngayong July na to, magpo-49 na ako eh. 48 ako ngayon, ngayong July magpo-49 ako. Si Norma Mahusin, matanda pa yata akong 2 taon dun eh. Parang 40 yan lang yun eh, 46 lang yun eh. Pero pinuntahan siya sa lugar niya, kinakaya-kaya siya nung maka-gay boy. Pero ngayon ako nag-ahamon, wala man akong ensayo, hindi man ako professional fighter, ayaw niya. Mas mababa weight class ko, mas matanda ako kay Norma Mahusin, ayaw niya. Kasi alam niya eh, parang puta may bitaw to. Google Pay na ako nito, taga-tondo to. Sinasabi niya, taga-galangin tondo siya, Google Pay na ako to. Alam niya eh. Kahit doon sa ano niya, sa mga message, sa convo niya, sa mga followers niya, tangina na, nasutok na akong taga-tondo, masakit eh, hindi ko kaya yan. Alam niya eh, wala siyang bitaw eh. Yung mga taga-tondo niya, alam ninyo paano tayo lumaban. Alam ninyo paano tayo bumawi, di ba? So hindi uubra sa akin to. Kahit matanda na ako, kahit mas mababa ang weight class ko sa kanya, papalagang ko yan. Pero siya, ano nangyari? Gay boy. Maka-gay boy. Hanggang doon lang talaga.